Kumusta mga kasityo bangungot? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Eto na naman po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, magbibigay sa inyo at magbabasa ng kwentong kakaiba ngayong araw na ito. Alam niyo po, sobrang dami ng misteryong nagaganap dito sa mundo natin na halos hindi pa rin naaabot at naipapaliwanag ng siyensya. Marami rin ang mga pangyayari at bagay na dahil hindi natin mabigyan ng eksaktong paliwanag, nananatiling hiwaga at katatakutan para sa atin. Ngayon po ay tunghayan natin ang dalawang kwentong ibinahagi sa atin na paniguradong magpapakwestiyon sa inyo kung tayo lang ba talaga ang naninirahan dito sa ating mundo. Handa ka na ba? Simulan na natin. Hello po sa lahat ng bumubuo sa channel na ito, pati na rin po sa mga avid listeners. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Marga, taga Nueva Ecija. Kagaya ng ibang nakikinig, gusto ko rin pong magbahagi ng isang karanasan. Aminin ko po na wala talaga akong pinagsabihan ito dati. Natakot po kasi ako na baka kung mapagkamalang baliw at pagtawanan lang ng ibang tao. Pati nga sa mga magulang ko, nag-aalangan ako noong una. Pero nang may naikwento si tatay na katulad sa naranasan ko, nagkaroon ako ng lakas ng loob para ibahagi rin sa kanila ang nangyari sa akin. Madalas po na mag-isa lang akong tumatambay sa labas ng bahay. Hindi rin po kasi ako palakaibigang tao. Mas pinipili kong mapag-isa palagi. Sa paraang yun kasi mas nagkakaroon ako ng pagkakataon para magmuni-muni sa mga bagay-bagay. Marami ang nagsasabi sa akin na baka kung mapagdiskatahan ako at mapagtripan ng mga demonyo o masamang elemento. Yun daw kasi ang madalas na nangyayari sa mga tao na mapag-isa. Ipinagkibit-balikat ko lang yun. Para sa akin, mas nagiging buo ang sarili ko kapag tahimik ang paligid, lalo na kung nakatingala ako sa kalangitang puno ng bituin. Isang gabi noon, katatapos lang naming kumain ng hapunan. Dahil may pasok pa akong kinabukasan, maaga kong inihanda ang higaan ko. Hindi ko na rin naisip pang tumambay sa labas ng bahay namin dahil paniguradong mawiwili na naman ako at baka hindi ko mamalayang madaling araw na pala. Nahiga na ako roon at hinintay ang sarili ko na dalawin ng antok. Hindi ko alam kung ilang oras akong nasa ganoong sitwasyon, pero naririnig ko nang humihilik noon sa kabilang kwarto ang mga magulang ko. Dahil medyo maalinsangan ang panahon, naisipan ko noon na buksan ng bahagya ang bintana. Nang magawa ko na yun, bumalik ako sa higaan at sinubukang ipikit ulit ang mga mata ko. Nasa ganoong kalagayan ako nang marinig ko na mas lumakas pa ang paghilik ng mga magulang ko. Naisip ko na sobrang himbik na noon ng pagtulog nila. Subalit habang tumatagal, pakiramdam ko may ibang ingay na nakikisabay sa kanila. Mas mahina pero mas tuloy-tuloy. Nagmatsyag ako sa paligid hanggang sa mapagtanto ko na galing yun sa labas ng bahay namin. Medyo kinilabutan ako roon pero mas nangibabaw ang kuryosidad. Ginusto kong malaman kung ano ang gumagawa ng ingay na yun dahil parang kakaiba. Hindi naman kasi yun ingay ng isang eroplano o isang helikopter. Pero may kakaibang epekto sa akin. Nangibabaw ang aking kuryosidad. Kahit medyo nag-aalinlangan ako, bumangon ako at marahang naglakad papunta sa tapat ng bintana. Habang papalapit ako roon, lalo ring lumalakas ang ingay na naririnig ko. Parang may kung anong koneksyon yun sa utak ko kaya bahagyang sumasakit ang ulo ko. Napansin ko rin na parang wala ako sa sarili ko ng mga sandaling yun. Pagkalapit ko sa bintana, agad akong sumilip doon. Hinanap ko kung saan banda ang pinanggagalingan ng ingay pero wala naman akong nakita. Babalik na sana ako sa higaan ko pero napansin kong gumagalaw ang mga dahon ng saging sa labas. Kahit na wala namang hangin, sinipat ko pa rin ang bahaging yun pero parang naging mausok ang paligid. Ipinako ko sa bahaging yun ang pansin ko hanggang sa may nakita akong liwanag na nagmumula roon.
Ilang sandali pa unti-unting nawala ang manipis na usok at naging klaro ang lahat sa paningin ko. Halos hindi ako makapaniwala nang malaman ko na ang ingay palang naririnig ko ay nanggagaling sa hindi maipaliwanag na bagay na nakikita ko. Para siyang malaking pinggan na kulay silver. May liwanag siya sa bandang ilalim at walang kahit ni isang bintana. Sinubukan kong kusutin ng ilang beses ang mata ko pero hindi pa rin yun nawala. Ang mas ipinagtataka ko lang noon, bakit kahit madilim ang bahagi yun ng sagingan at sa bandang ilalim lang nakalutang na bagay na yun ang pinagmumulan ng liwanag, klaro ko pa rin nakikita. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatitig sa malapinggang bagay na nakalutang sa ibabaw ng sagingan. Medyo nahimasmasan lang din ako noon at nakaramdam ng kilabot na parang may kung anong enerhiyang pumasok sa isipan ko. Parang may gustong makipag-usap sa akin pero hindi ko maintindihan kung ano ang gustong sabihin yun. Ilang sandali pa nakita kong gumalaw ang malaplatong bagay. Umikot yun ng 2 beses at sa isang pagkisap ng mga mata ko, mabilis na lumipad palayo. Kasabay ng pagkawala ng bagay na yon, nawala rin ang ingay na naririnig ko noon. Habang nakatitig sa labas ng bintana namin, rumihistro sa utak ko ang lahat ng mga nasaksihan ko. Noon ko lang din napagtanto na ang bagay na nakikita ko ay posibleng isang unidentified flying object o UFO. Ang mas nagpakilabot sa akin noon ay ang malakas na enerhiyang pilit na nakikipag-ugnayan sa akin. Ewan ko lang po kung dahil lang ba yun sa takot na nararamdaman ko ng mga oras na yun, pero alam ko na may kung anong puwersang pilit na nanghihimasok sa utak ko. Noon din isinara ko ng mabuti ang bintana. Bumalik na lang ako sa higaan ko at minabuting magtalukbong ng kumot. Pinilit ko na rin ang sarili kong matulog noon at kinabukasan pagkagising ko, parang naging ibang tao na ako. Hindi po literal na nagbago ako ng anyo pero pakiramdam ko noon, mas lumakas ang pakiramdam ko sa mga bagay-bagay. Gayunpaman, ng mga oras na yon, parang may nawala sa ilang bahagi ng alaala ko. Ang nakapagtataka lang din noon kung bakit ng mga sandaling yun, nawala sa isipan ko ang tungkol sa hindi maipaliwanag na bagay na nakikita ko. Dumaan ang mga araw, naging normal naman ang lahat. Hindi na rin ako nakakita ng ganoon at kahit na mas naging malakas ang pandama ko, hindi na rin naman ako natatakot. Isang beses dahil abala kami sa mga gawain sa paaralan at may hinahabol kaming proyekto, nagpasya kami ng mga kaklase ko na magpaiwan sa paaralan. Hindi ko alam kung ilang oras kaming nandoon pero sa hindi ko inaasahang pagkakataon, may kung sinong bumulong sa akin na umuwi na. Agad kong naisip na baka may kung ano na nangyayari sa bahay namin. Nataranta ako noon kaya tinapos ko kaagad ang ginagawa ko at nagpaalam sa mga kaklase ko para umuwi. Hindi naman nila ako pinigilan at nang mga sandaling yun umalis na ako sa paaralan namin. Pagkalabas ko sa school, agad akong nakaramdam ng kakaibang kaba. Parang may nakamasid sa mga galaw ko noon. Dahil maliwanag naman ang buwan, hindi ako nahirapan sa pagbaybay ng daanan. Diretso lang noon ang lakad ko hanggang sa matanaw ko na ang unang bahay sa baryo namin. Kapatagan ang madadaanan ko at wala ring ganoong puno. Dahil doon, kampante ako na walang haharang na kahit na anong nilalang. Pinagpatuloy ko ang paglalakad hanggang sa makarinig ulit ako ng isang pamilyar na tunog. Hindi ko na muna inintindi yun. Mas binilisan ko na lang ang paghakbang ko. Makalipas ang halos 2 minuto na mangha ako nang may makita akong 5 nagliliwanag na bagay sa kalangitan. Kahit na napakaliwanag yun, hindi naman masakit sa mga mata ko. Nagawa kong titigan yun ng diretso habang naglalakad. Walang ano-ano, napansin ko na pababa na ang liwanag na nakikita ko. Ilang sandali lang, halos isang talampaka lang ang distansya yun sa akin. Tumapat sa akin ang liwanag yun at pakiramdam ko ng mga oras na yun hinihigop ako ng malaplatong sasakyan. Hindi agad ako nakagalaw pero nang maisip ko na baka nalalagay na ako sa alanganin,
Minabuti kong tumakbo na lang ng mabilis. Iniisip ko noon na magagawa ko ang makatakas sa kanila pero nagulat na lang ako nang malaman kong nakasunod pa rin sila sa akin. Nasa ganoong sitwasyon ako nang bigla ang sumakit ang ulo ko. Pakiramdam ko noon, may naririnig akong sobrang nakaririnding ingay. Hindi ko alam kung ano yon pero maihahalin tulad yon sa frequency ng isang radyo. Matagal kong naririnig yun at dahil sobrang sakit ng nararamdaman ko, tuluyan akong nahilo. Nawalan na rin ng lakas ang tuhod ko at sa hindi ko inaasahan, napalupasay ako sa lupa. Nasa ganoong kalagayan ako nang makita kong lumapag sa lupa ang malaplatong sasakyang panghimpapawid. Pagkalapag niya, biglaan ang pagiging tahimik ng paligid. Wala akong ibang narinig noon kung hindi ang pagtibok ng puso ko, ang paghinga ko at ang mahinang tunog na mula sa kakalapag lang na malaplatong bagay. Habang nakatulala ako't nakatitig doon, muli akong nakaramdam ng kakaiba. May kung anong enerhiya na pilit kumukonekta sa isipan ko. Parang sinusubukan ng kung anumang nilalang o puwersa na makipag-ugnayan sa akin. Iisang bagay lang noon ang nasa isipan ko. Sakay ng hindi kakalapag lang na sasakyang panghimpapawid ang kung anumang nilalang na nagsusumikap na makipag-ugnayan sa akin. Umiling ako ng ilang beses at sinubukan kong wag intindihin ang enerhiyang nararamdaman ko, subalit kahit na anong gawin ko, hindi talaga nawala yun. Pakiramdam ko kasi mas lumakas yun hanggang sa naging klaro ang tila boses na narinig ko sa isipan ko. Paulit-ulit kong naririnig ang katagang, "Sumama ka na sa amin." Hindi ko alam kung bakit yun ang naririnig ko ng mga sandaling yun. Ilang sandali pa mas lumakas ang ugong yun hanggang sa tuluyan iyong nakaangat sa lupa. Muli kong narinig ang boses sa utak ko na nanghihikayat sa akin pero umiling ako. Pinilit ko ang makasigaw pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Ilang sandali pa may narinig akong boses na nagsasabing babalikan niya ako pagdating ng takdang panahon. Yun ang uling katagang narinig ko. Dahil ang kasunod yun parang radyong nahihirapang makahanap ng channel. Ang naririnig ko na. Habang nakatingala ako sa lumilipad na bagay na yun, muling umikot sa ere ng ilang beses. Nung una medyo mabagal pero nung huling ikot niya, naging mabilis yun. Sa isang pagkisap ng mga mata ko nawala ang malaplatong bagay. Noon lang ako nakahinga ng maluwag. Di ko maintindihan kung ano at bakit yun nangyayari sa akin. Medyo matagal din akong nakalupasay sa lupa noon dahil sa takot. Nababahala ako noon na baka kung tatayo ako biglang dumaan ang sasakyang panghimpapawid na yon at dukutin ako. Pinakalma ko na muna ang sarili ko at nang naisip ko na baka sobrang lalim na ng gabi, nagpasya na akong bumangon. Patakbo akong umuwi sa amin noon at habang papalapit sa bahay namin noon ko lang din napansin na bumalik na sa normal ang lahat. Nung nasa labas pa lang ako, gusto kong sabihin kina nanay at tatay ang naging karanasan ko. Subalit nang makapasok na ako sa bahay namin, naging blanko ang isipan ko. Ang tanging naalala ko noon ay ang proyekto namin sa paaralan na naging dahilan para hindi ako kaagad makauwi. Nang gabing yun, pakiramdam ko sobrang pagod ako. Pagkatapos kumain, pumasok agad ako sa kwarto. Nahiga ako roon at ilang sandali lang tuluyan din akong nakatulog. Parang nabura ang takot na naramdaman ko kaya naging mahimbing ang pagkakaidlip ko. Na mga sumunod na araw, may mga kaklase ako na nagkwento patungkol sa nakita nilang kakaibang bagay sa kalangitan. Base sa pagsasalarawan nila, katulad yun sa malaplatong bagay na lumapag sa kapatagan para makipag-usap sa akin ang kung anumang nilalang na nandoon. Subalit sa tuwing gusto kong ikwento ang malapitang inkwentro ko roon, parang may pumipigil sa dila ko at nabablangko ang utak ko. Dumaan noon ang mga taon, tuluyan na rin akong nakapagtapos sa pag-aaral sa high school. Dahil walang pera ang mga magulang ko para pag-aralin ako sa kolehiyo, minabuti ko na lang na maghanap ng mapagtatrabahuan. Sa kabutihang palad, natanggap naman ako bilang cashier sa isang grocery store sa bayan namin. Lingguhan ang uwi ko at mabuti na lang mayroong paupahang boarding house ang amo namin. Doon ako nanatili at dahil isa ako sa mga trabahador nila,
libre lang ang pananatili ko roon. Isang beses noon naglaba ako at madilim na ako nung nakaalis sa paupahan ng amo ko. Nagmamadali ako sa paglalakad noon para makahabol sa pinakahuling biyahe ng tricycle na papadaan sa baryo namin. Nasa kalagitnaan ako ng paglalakad ko noon nang magulat ako. Bigla kasing namatay ang mga ilaw sa kalyeng dinadaanan ko. Napakunot ang noo ko noon at napansin kong wala namang brownout sa ibang kalye. Dahil medyo maliwanag naman ang paligid, ipinagpatuloy ko na lang ang paglalakad ko. Alam ko na malapit na ang paradahan ng tricycle kaya mas lalo ko pang binilisan ang paglalakad ko. Ilang sandali pa may narinig ako na parang mahinang ugong. Nung una hindi ko pinansin, pero katagalan napagtanto kong pamilyar sa akin ang tunog na yun. Napatingala ako at agad ding napalunok ng laway nang may makita kong 5 liwanag na sumasayaw at naglalaro sa himpapawid. Hindi yun gaanong mataas at hindi rin gaanong mababa. Kinabahan na ako ng mga oras na yun. Naalala ko ang naging karanasan ko ng muntikan na akong dukutin ng malaplatong sasakyan na yun. Para hindi ako madaling mapansin ng mga lumilipad na bagay na yun, nagpasya akong dumaan sa tapat ng mga kabahayan. Hindi na rin ako muli pang tumingala dahil alam ko na mas lalo lang akong matatakot kapag kaganoon. Nang makadaan na ako sa mga nakahilerang bahay, muli akong napakunot noo dahil hindi ko na nakita ang paradahan ng tricycle. Nagtaka ako dahil parang nag-iba ang paligid. Nawala na rin ang mga bahay na dinaanan ko. Napadasal ako noon at pagkatapos iginala ko ang paningin ko sa paligid. Noon ko lang din napansin na wala na nga ako sa bayan kung hindi nandoon na ako sa kapatagan kung saan ko nakita ng malapitan ang hindi matukoy na sasakyang panghimpapawid. Kinusot ko ang mga mata ko para makumpirma kung tama ang nakikita ko. Subalit kahit ilang beses kong gawin yun, hindi talaga nagbago ang nakikita ko. Nagtaka ako kung paano ako napunta roon. Kahit pa na hindi naman ako sumakay ng tricycle. Biglaan lang akong nakarating doon nang hindi ko naman inaasahan. Ilang sandali pa nagkaroon ako ng hinuha kung ano ang rason kung bakit ako nakarating doon. Muli ko kasing narinig ang ingay na katulad ng narinig ko habang naglalakad ako. Napatingala na ako at parang lumobo ang ulo ko dahil sa takot. Nakita ko kasi ang mga liwanag na sabay-sabay na gumagalaw sa himpapawid. Kasabay nun, nakaramdam ako ng malakas na pag-ihip ng hangin. Hindi na ako nakagalaw noon, lalo pa nang makita kong mayroon na namang malaplatong sasakyan na pababa at papalapag sa kapatagan. Agad kong naalala ang narinig kong boses na babalikan daw ako pagdating ng tamang panahon at dahil doon kinabahan ako ng sobra. Naalala ko ang mga magulang ko at ang plano kong pag-aaral kapag nagkaroon na ako ng ipon. At habang nasa ganoong kalagayan, hindi ko mapigilan ang sarili ko na mapaiyak. Tumutulo na noon ang luha ko nang muli ako nakarinig ng ingay sa loob ng utak ko. Parang mayroon na namang gustong makipag-ugnayan sa akin, kaya sinubukan kong huwag pigilan. Ilang sandali pa naging klaro ang boses na narinig ko. Sabi ng boses na narinig ko, babalik daw sila sa kanilang pinagmulan at balang araw sa ibang panahon, alam daw nila na magkikita-kita ulit kami. At kapag nangyari daw yon, alam daw nila na babalik din ang lahat ng mga alaala ko at magiging buo na ako ulit. Hindi ko alam kung ano talaga ang ibig sabihin ng nakikipag-ugnayan sa akin, pero pagkatapos ng wikain yun, may naramdaman akong kirot sa puso. Hindi ako nakaimik noon. Napatitig na lang ako sa malapinggan na sasakyang yon at habang nakamasid ako roon, hindi takot ang nangibabaw sa akin. Noon din kasi nakaramdam ako ng matinding pangungulila na noon ko lang naranasan. Nagkaroon din ako ng maraming katanungan na hindi ko alam kung sino ang makakasagot. Sinubukan ko rin noon na makipag-ugnayan sa kanila. Sinubukan kong tanungin sila sa pamamagitan ng aking isipan. Pero wala akong ibang narinig kung hindi ingay na parang mula sa radyo na nahihirapang makasagap ng signal. Inulit ko pa yon ng ilang beses ngunit nabigo akong makakuha ng sagot. Makaraan ng ilang minuto, nakarinig ulit ako ng mahinang ugong.
Unti-unti ring umaangat ang sasakyang nakikipag-ugnayan sa akin hanggang sa halos lampas tao na ang taas niyon, at habang nakalutang sa ere nagpatay-sindi pa ang liwanag na nasa ilalim niyon. Muli akong nakarinig ng pamamaalam sa isipan ko, at habang tinitingnan ko ang malaplatong bagay na nasa himpapawid, hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha ko dahil sa hindi ko maipaliwanag na lungkot na nararamdaman ko. Makalipas pa ang ilang sandali, tuluyang nawala ang bagay na yon. Napansin ko na lang ang gumagalaw na liwanag sa malayo, at sa isang pagkisap ng mga mata ko, nawala na yun sa kalangitan. Hindi ko alam noon kung bakit ganoon ang pakiramdam ko. Parang bumigat ang puso ko at nanghina ang aking buong katawan. Nang maisip ko na mag-isa lang ako sa lugar na yon at sa alanganing oras, nagpasya akong maglakad na pauwi sa bahay namin. Habang naglalakad noon, lutang ako. Bumabalik sa isipan ko ang naging karanasan kong yon, pati na ang mga naranasan ko noong bata pa ako. Hindi ko lubos maipaliwanag kung bakit naging lapitin ako ng mga ganoong bagay. Napaisip pa ako kung may koneksyon nga ba ako sa kanila, at kung bakit nagawa nila akong makausap gamit ang isipan. Isa pa sa mga nagpakunot ng noo ko noon ay kung bakit nakaramdam ako ng labis na pangungulila noong nagpaalam na sa akin ang kung sino man o anumang nakausap ko sa pamamagitan ng isipan. Dahil sa kaiisip ko, hindi ko namalayan at muntikan na akong lumampas sa bahay namin. Nakabukas noon ang ilaw namin, pati na ang pinto at bintana, at dahil doon naisip ko na inaabangan ni nanay ang pag-uwi ko. Saktong pagkadungaw ng mga magulang ko, nakita nila ako kaagad. Nagmadali naman silang bumaba para salubungin ako. Hinusisa nila ako kung bakit noon lang ako nakauwi at kung bakit parang sobrang lungkot ko. Magsasalita na rin sana ako noon, pero sa hindi ko maipaliwanag na rason, nablangko na naman ako. May kung ano talaga na pumipigil sa akin para isiwalat ang mga naging karanasan ko. Kaya idinahilan ko na lang kina nanay at tatay na may iba pa akong ginawa, kaya hindi ako kaagad nakauwi. Sinabi ko rin na wala akong masakyan pa uwi at mabuti na lang nagawa kong makisakay sa isa kong kakilala at nahihatid ako sa baryo namin. Napatango naman sa akin ang mga magulang ko, at nang makapasok na ako sa bahay namin, hindi na ako naghapunan. Nakaramdam ako ng matinding pagod, kaya nagdesisyon akong matulog na lamang. Subalit nang nakahiga na ako, biglang nawala ang andok ko. Parang hindi ko nararamdamang ang katawan ko at talagang hindi ako makatulog. Habang nakahiga, hindi ko maiwasang mapaiyak dahil sa nangyari. Oo, aaminin ko na noong una nakakatakot ang makasagupa ang mga hindi maipaliwanag na bagay, kagaya ng malaplatong sasakyan na yon. Pero sa likod ng pangingilabot ko, parang may nalungkot ako. Pakiramdam ko kasi may nawalay sa akin na gusto kong balikan, pero hindi ko naman alam kung saan ko yun mahahanap. Dumaan ang mga taon at umalis ako sa bayan namin. Pumunta ako sa Maynila para magtrabaho. Nang nasa Maynila na ako, may mga nakilala rin akong kagaya ko. Kapag may oras, nagkwekwentuhan, at sa kanila ko nalaman ang konseptong starseed. Siguro nga ganoon ako. Kaya nung hindi pa tuluyang nakapagpaalam sa akin ang mga nilalang na yon, madalas akong nakakakita ng mga sinasabi nilang unidentified flying objects. Sa ngayon po, may pamilya na ako at sa kabutihang palad hindi na ako nabablangko kapag kinikwento ko ang patungkol sa karanasan kong yun noong bata pa lang ako. Hindi lang puro mga parang malapinggan ang itsura ng mga nakitang UFOs dito sa atin. Marami ang mga hugas niyon, kulay at pati mga kakayahan at posibleng misyon dito sa daigdig. Katulad na rin ng isa pang ibinahagi sa atin kung saan ilang beses din silang nakasaksi ng hindi maipaliwanag na bagay na posibleng mula sa kalawakan. Magandang araw po sa inyo, pati na po sa lahat ng bumubuo sa channel na ito.
Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Merwin. Taga Laguna po ako at ito pong ibabahagi ko. Nangyari lang dito sa amin dati. Gusto ko lang pong ikwento sa inyo ang naging karanasan kong ito noon. Nakalimutan ko na po kung anong petsa ito pero hindi pa rin po maalis sa alaala ko ang pangyayaring ito. Marahil may iba sa inyo na hindi naniniwala sa mga unidentified flying objects o UFO. Pero nang makita ko ang isang site na naglalaman ng mga hindi maipaliwanag na bagay na lumilipad, mas naintindihan ko rin ang naging karanasan ko dati. Tandang-tanda ko noon dahil wala kaming makain para sa hapunan, nagkasundo kami ni Tatay Magno na pumunta sa bukid para maghanap ng kamoting kahoy. Naiwan sa bahay namin ang nakababata kong kapatid at si nanay. Nag-aagaw na noon ang liwanag at dilim nang umalis kami sa bahay. Dala namin ang pala at asarol na siyang gagamitin sa paghukay ng kamoting kahoy. Habang naglalakad papunta sa bukid may napansin ako sa bandang kanluran. Kakalubog lang ng araw kaya hindi ko na muna yun pinansin. Inisip ko kasi na baka sinag lang yun ng araw at hindi pa yun tuluyang nawala sa kalangitan. Hindi ko na lang sinabi kay tatay at minabuting ipagpatuloy ang paglalakad ko. Nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad noon nang mapalingon si Tatay Magno sa bandang kanluran. Panandalian siyang natigilan at napailing. Itinuro niya sa akin ang 3 liwanag na gumagalaw roon kaya sinabi ko sa kanya na nakikita ko rin yun. Sabi ni tatay ilang beses na rin daw niyang nakikita yun. Tuwing papalubog ang araw, parang doon daw sila lumalabas. Baka daw sinasadya nila para hindi sila madaling mapansin ng mga tao. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni tatay kaya inusisa ko siya patungkol doon. Tinanong ko siya kung alam ba niya kung ano ang 3 bagay na nagliliwanag na yon. Noong una, nagkibit-balikat lang siya. Pero nang kulitin ko siya patungkol sa nalalaman niya, pasimple siyang nagwika ng mga sasakyan yun na nanggaling sa ibang mundo. Hindi ko naintindihan si tatay noon, pero nang mas usisain ko pa siya, sinabi niya sa akin na sa susunod na lang namin pag-usapan ang bagay na yon. Ayon sa kanya, baka hindi kami kaagad makauwi at magutom na sina nanay at ang nakababatang kapatid ko. Napatango na lang ako sa kanya at noon din binilisan namin ang paglalakad hanggang sa makarating na kami sa bukirin namin. Naghanap kami roon ng kamoting kahoy na pwedeng bungkalin at nang may makita kami, agad naming kinuha iyon. Nakakuha kami ng halos 1 baldeng kamoting kahoy kaya hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Muli kaming naglakad pabalik sa bahay. Habang naglalakad, ilang beses pa akong napatingin sa bandang kanluran at hanggang sa mga oras na yun, nandoon pa rin ang 3 nagliliwanag na bagay. Palipat-lipat sila ng pwesto pero hindi sila gaanong dumis-distansya sa isa't isa. Hindi ko na kinulit pa si tatay at minabuti kong ituon na lang ang pansin ko sa paglalakad. Pagka-uwi namin, nilaga ni nanay ang nakuha naming kamoteng kahoy. Yun na ang nagsilbing hapunan namin noon. Pagkatapos namin kumain, agad na naglatag ng banig nila ang mga magulang ko. Kaming magkapatid naman, dahil lumitaw ang maliwanag na buwan sa silangan, nagkasundong maglaro na muna sa labas. Dahil bakanting lote ang harapan ng bahay namin at wala rin namang mga bagay na posibleng maging rason para matisod kami, nagpasya kami ng kapatid ko na maghabulan noon. Ako noon ang taya kaya ganoon na lang ang bilis ng pagtakbo niya para hindi ko siya maabutan. Kalauna na maabutan ko siya naman ang naging taya. Para hindi niya ako mahuli, nagpasya kong tumakbo papunta sa bandang likod ng bahay namin. Alam ko kasi medyo nahihirapan siya dahil may mga nakatambak na panggatong doon. Pupwede kasi akong magtago roon dahil sa dami ng mga nakatambak na pinatuyong kahoy. Nang nandoon na ako sa likod bahay namin, may narinig akong mahinang ingay. Inakala ko noon ang nakababatang kapatid ko yun kaya pinag-igihan ko ang pagtatago. Natatawa pa ako noon sa sarili ko dahil ang laro naming habulan, ginawa ko ng taguan. Habang nagtatago sa tumpok ng kahoy na panggatong, naging panay ang paglinga ko sa paligid. Ilang sandali pa,
Nagulat ako nang may makita akong 3 liwanag na dumaan sa ibabaw ng bahay namin. Medyo mataas yun kaya hindi ko naaninag ang anyo ng kung anumang bagay na yon. Nung unay nakala kong guni-guni ko lang yon at baka mga alitap-tap lang. Pero nang mapansin ko na mas malaki yon at hindi man lang kumukutitap, napagtanto ko na hindi yun pangkaraniwan. Hindi muna ako lumabas sa pinagtataguan ko. Nakiramdam ako sa paligid. Pero nang hindi pa rin nakarating sa bandang likuran ng bahay namin ng kapatid ko, medyo nabahala na ako. Kahit na hindi ko naman iniisip, hindi ko maiwasang mataranta na baka mayroong nangyaring masama sa kanya. Noon din, bumalik ako sa tapat ng bahay namin. Tinawag ko siya pero nagtaka ako nang hindi man lang siya sumasagot sa akin. Lalo akong kinutuban ng hindi maganda noon. Iniisip ko na baka tinangay siya ng liwanag na nakita ko. Paulit-ulit ko siyang tinawag habang ginagala ang paningin ko roon pero hindi pa rin siya tumutugon. Akmang papasok na sana ako sa loob ng bahay namin nang makarinig ako ng mga yabag sa likuran ko. Paglingon ko nakita ko ang nakababata kong kapatid. Tinanong ko siya kung saan siya nanggaling. Ayon sa kanya, nagtago siya sa silong ng bahay namin. May nakita raw kasi siyang 3 lumilipad na sasakyan at ang bawat isa sa kanila ay mayroong kulay dilaw na liwanag sa bandang ilalim. Napalunok ako ng laway noon. Sinabi ko sa kanya na nakita ko rin yun pero hindi ako sigurado kung ano talaga yun at kung saan yun nanggaling. Napansin kong natatakot na noon ang nakababata kong kapatid kaya minabuti kong yayain na siya na pumasok sa bahay. Isinara namin ng mabuti ang mga pinto at bintana saka pumasok na sa kwarto namin. Nang nandoon na kami, sinabi ng kapatid ko na ilang beses na raw siyang nakakita ng ganoon, lalo na kapag maliwanag daw ang buwan. Dagdag pa niya 3 beses na raw yun na dumaan sa ibabaw ng bahay namin at parang papunta raw yun sa bundok. Ayon pa sa nakababatang kapatid ko, minsan daw malalaman niyang papadaan ng mga iyon kapag bigla ang naging tahimik ang paligid at may naririnig siyang parang mahinang tunog ng makina. Tumagal ang kwentuhan namin ng ilang oras. Kalaunan, nakatulog kaming pareho. Kinabukasan ng magising kami agad namin ikinuwento kina nanay at tatay ang nakita namin. Hindi naman naniwala si nanay. Sinabi pa nga niya na baka alitap-tap lang ang nakita namin o kung hindi man, baka bulalakaw lang. Napailing kaming magkapatid. Naisip namin na hindi yun isang bulalakaw dahil hindi naman yun bumagsak sa kalangitan. Sa halip lumilipad talaga yun ng kagaya ng eroplano. Ang pinagkaiba nga lang, kaya yun lumipad ng mabilis na halos mahirap sundan ng paningin. Taliwas sa sinabi ni nanay, nagpahayag si tatay noon na naniniwala siya sa amin. Sinabi rin niya na marami na siyang nakitang ganoon simula noong bata pa siya. At minsan daw, hindi lang natin namamalaya na may mga ganoong bagay talaga na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Sabi ni tatay, mas makabubuti kung huwag kaming lumabas sa gabi, lalo na kung alam namin na mayroong kakaiba sa kapaligiran. Ang mga bagay na yan daw kasi na mula sa kalawakan ay may kakayahang makapagtago sa mga ulap o kahit sa mga mayayabong na dahon ng mga punong kahoy. Napatitig ako sa nakababata kong kapatid at napatango kami sa isa't isa. Magmula noon, hindi na kami naglaro sa labas ng bahay kapag alam naming gabi na. Naging mas mapagmatsyag na rin kami sa paligid dahil baka muling dumaan sa ibabaw ng bahay namin ang hindi may paliwanag na bagay na lumilipad. Dumaan ang mga buwan at hindi na kami ulit nakakita ng ganoong bagay sa kalangitan. Medyo dumarami na rin ang mga kabahayan sa baryo namin at nagkaroon na rin kami ng kuryente. Isang gabi noon dahil araw ng pagsusulit namin kinabukasan, napagpasyahan kong balikan ang mga napag-aralan namin. Nakapwesto ako noon sa tapat ng bintana kung saan nandoon ang mesa at upuan ko. Nasa kalagitnaan ako ng pagbabasa ng kwaderno ko nang nampatitig ako sa hindi kalayuan. May nakita akong liwanag na nakalutang sa ere. Umiikot yon na parang mayroong sinusuyod sa paligid. Panandalian akong napahinto sa pagbabasa at itinuon ko na muna ang pansin ko roon at habang nakatitig doon,
Sa tulong ng liwanag ng buwan, nakita kong hugis kapsula yun. Ibang-iba ang forma niya sa madalas na nadodokumentaryo sa mga telebisyon. Hindi rin katulad ng minsan naming nakita ng nakababata kong kapatid. Makaraan pa ang ilang minuto, napansin ko na parang papalapit yun sa matatandang puno sa baryo namin. Kung hindi ako nagkakamali, mahigit 100 taon na ang punong yon at marami ring mga kakatuwang nilalang na sinasabing nakatira doon. Nandilat na lang ang mga mata ko nang makitang tumigil nga sa ibabaw niyon ang hugis kapsulang bagay. Hindi ko alam kung anong gagawin ko niyon, pero nang pumirmi na siya sa ibabaw ng matandang puno, biglang nagkaroon ng liwanag sa ilalim niyon. Kulay dilaw ang liwanag niyon at parang maihahalin tulad ko sa spotlight. Nakatuon lang ang liwanag niyon sa malaking puno, pero wala naman akong nakitang bumaba o umakyat sa naturang bagay. Nasa ganoong sitwasyon ako nang makarinig ako ng yabag. Alam kong ang nakababata kong kapatid yun, kaya nilingon ko siya. Sinabi niya sa akin na may narinig siyang parang mahinang ingay ng makina. Napagtanto raw niyang tama ang hinala niya nang makita ang tinitingnan ko sa malayo. Nasa ganoong sitwasyon kami nang bigla niya akong niyaya na lumabas. Napakunot noon naman ako at napatanong kung ano ang gagawin namin doon. Napangisipa siya at bago sumagot, sinabi niya sa akin na wag lang daw naming sasabihin kina nanay at tatay. Ayon sa kanya, pupuntahan namin ang matandang punong yun at aalamin kung ano ang ginagawa ng malakapsulang bagay na yon. Ayon pa sa kanya, baka may makita pa kaming kakaibang nilalang doon kung magkataon. Hindi ko alam kung bakit kumagat ako sa sinabi niya. Nangibabaw ang kuryosidad namin ng kapatid ko at naisantabi namin ang takot dahil doon. Hindi ko rin naisip ang peligrong pwedeng ihatid sa amin ang gagawin namin yon, gayon pa man na pagpasyahan naming ituloy ang plano namin para alamin kung ano ang hiwagang bumabalot sa malakapsulang bagay na yon at kung bakit pinili nito na tumigil sa ibabaw ng punong yon. Tiningnan muna namin kung mahimbing na natutulog sina nanay at tatay. Nang makumpirma na namin, doon na kami bumaba. Dahil maliwanag ang buwan noon, hindi kami nahirapan sa pagbaybay ng daan papunta sa kinaroroonan ng matandang puno. Hanggang sa mga sandaling yun kasi nandoon pa rin ang malakapsulang bigay at mayroon pa ring liwanag na nagmumula sa ilalim yon. Alam namin ng nakababata kong kapatid na matatagalan kami kung maglalakad lang kami. Kaya napagkasunduan namin at tumakbo na lang palapit doon. Nung ilang metro na lang ang layo namin sa nasabing puno, nakita namin kumislap ang liwanag yun ng ilang beses at hindi namin alam kung anong ibig sabihin yun, kaya binulungan ko ang kapatid ko na magtago na lang muna. Gusto raw niya kasi na makita talaga kung ano ang meron at baka magkaroon pa kami ng pagkakataon na silipin kung ano ang loob ng naturang bagay. Sinabi ko naman sa kanyang naging babala ni tatay sa amin, kaya medyo nag-alangan na rin siya. Hinila ko pa siya para magtago sa kasukalan habang walang tigil naming minamatsagan ng naturang bagay na nakalutang doon. Ilang sandali pa, humangin na malakas at dinig pa namin ang paglagaslas ng mga dahon sa matandang puno. Medyo kinalabutan na ako noon dahil naalala ko ang madalas sabihin ng mga matatanda tungkol sa punong yun. Gusto ko na sanang yayain ang nakababata kong kapatid na umalis doon, pero biglang gumalaw ang bagay na minamatsagan namin. Habang kumikislap ang liwanag sa ilalim yon, umikot yon sa naturang puno. Noong una mabagal lang yon, pero pagkalipas ng ilang beses niyang pag-ikot, naging mas mabilis yon hanggang sa lumipad na yon papalayo. Sinundan pa namin ang tingin yon at nang nakalayo na siya sa puno, namatay ang ilaw sa ilalim yon. Hindi na namin nalaman ng kapatid ko kung saan nagpunta ang nasabing bagay. Kung ano-ano na rin na haka-haka ang nabuo sa isipan ko noon. Ng mga sandaling yon, maraming tanong sa isipan namin ang hindi namin alam kung masasagot pa ba. Bago pa man umalis doon, pinagmasdan pa namin ng ilang minuto ang matandang puno. Wala namang pinagbago roon, pero ang nagbigay ng isang malaking palaisipan sa amin, ano ang ginawa ng bagay na yon sa ibabaw ng puno? Bakit nagliwanag ang ilaw niyon sa ilalim
noong matapat doon. Ano ang umakyat o bumaba roon sa naturang bagay at kung bakit ganoon na lang katagal ang pananatili nito doon? Kahit na nagtataka man, mas pinili na lang namin ang kapatid ko na tumakbo pa uwi sa bahay namin. Hindi na namin nilingon pa ang punong yon dahil sa takot. Naisip kasi namin noon na baka konektado ang malakapsulang bagay na yon sa mga sinasabi nilang nilalang na nakatira roon. Sa kabutihang palad, pagka-uwi namin sa bahay, mahimbing pa rin ang tulog ni nanay at tatay. Hindi na namin sila ginising noon. Sa halip na ipagpatuloy ang pagre-review ko, nagpasya na lang akong matulog. Naging baliwala na rin kasi ang napag-aralan ko ng gabing yun dahil natabunan ng lahat ng iyon ng nasaksihan namin ng kapatid ko. Dahil may pagsusulit kami, maaga kaming nagising ng kapatid ko. Naganda na rin kami para pumasok sa paaralan at hindi mahuli. Subalit nang nasa labas na kami ng bahay, kinulit ako ng kapatid ko para daanan ang matandang puno. Hanggang sa mga sandaling yon, hindi pa rin nawawala ang kuryosidad ko. Kahit na medyo nag-aalangan ako, pumayag ako sa kagustuhan niya. Lumihis kami ng daraanan para mapuntahan namin ang matandang puno. Malayo pa lang kami, nagtaka na ako kung bakit parang tuyot na ang mga dahon. Maging ang nakababata kong kapatid napansin din yun. Napawika nga siya na berdeng-berde pa ang mga dahon ng puno ng puntahan namin. Pagkalapit namin doon, mas nagtaka kami dahil hindi lang ang dahon ng punong yun ang tuyot. Nalaman din namin na maging ang kanyang katawan parang tuyo na at hindi naman yun sunog. Pero malalaman mo talaga kung wala ng buhay ang isang puno. Kinumpirma ko pa yon sa pamamagitan ng pagtuklap ng balat niyon at doon ko napagtanto na tama ang naging hinala namin. Pareho kaming nagtaka ng kapatid ko roon. Agad ding pumasok sa isipan ko na baka may kung anong kinuha roon ng hugis kapsulang sasakyan na naging rason para mamatay ang puno. Gusto pa sana namin na manatili roon para imbestigahan ang nangyari pero dahil mayroon na kaming pagsusulit, minabuti naming umalis na lang sa tapat ng punong yun at dumiretso na papunta sa paaralan. Nung nandoon na kami sa paaralan, naging usap-usapan sa loob ng kwarto ang malakapsulang bagay na lumilipad na nakita raw ng mga kaklasiko. May ilan sa kanila ang nagsabi na nagliwanag din yun at napahinto sa mga bakanteng lote at matatandang puno. Dahil mayroon din sa mga kaklasiko ang nagwika na nakita nilang papunta sa bundok ang hindi matukoy na sasakyang panghimpapawid na yon, mas naging maugong ang haka-haka na baka hindi lang yon ang sasakyang panghimpapawid na pumupunta roon. May ilan pa sa mga kaklasiko na nagwika na baka mayroon silang headquarters doon at doon sila nagkikita-kita. Dahil sa sinabing yon ng mga kaklasiko, mas na-curious ako roon. Gusto ko ring puntahan ang bundok pero naisip ko na baka lubhang delikado. Hindi lang kasi mga ligaw at mabangis na hayop ang posible kong makasagupa roon kung sakali. Lumipas sa mga araw at taon at unti-unti rin naming nakalimutan ang patungkol sa malakapsulang bagay na yon. Sa kabutihang palad din nakapagtapos ako sa pag-aaral ng high school. Maswerte rin ako dahil may isang kakilala si tatay ang nagpresentang magpapaaral sa akin sa kolehiyo. Kinuha ko ang kursong Bachelor of Secondary Education major in Biological Science. Noong nag-aaral na ako, mas marami rin akong nakilala. Halos lahat din ng mga kaklase ko naku-curious sa mga extraterrestrial beings at phenomena. Minsan, naibahagi ko sa kanila ang patungkol sa naging karanasan namin ng kapatid ko. Naniwala sila sa akin at ayon pa sa kanila gusto nilang mapuntahan ang bundok na sinasabi kong tinutungo ng mga hindi maipaliwanag na sasakyang panghimpapawid. Isang beses noon nagkaroon kami ng pagkakataon. May iniatas sa aming proyekto ang aming guro. Isang video presentation patungkol sa mga iba't ibang hayop at insekto sa isang gubat. Hindi naman nagdalawang isip ang isa sa mga barkada ko na magsuhestyon. Sinabi niya sa guro namin na sa bundok namin gagawin ang proyekto para mas maging kapanipaniwala.
Di ko na lang po babanggitin dito ang pangalan ng bundok pero may mga balita rin ng UFO sightings doon. Hindi naman tumanggi ang guro namin pero kailangan lang daw namin ng ibayang pag-iingat. Parang aayaw sana ako sa suhiston yon pero nang maalala ko ang patungkol sa mga hindi pangkaraniwang bagay na nagpupunta roon, pumayag na rin ako sa gusto nila. At yun na nga po, para mas marami raw kaming hayop na makita, doon kami magpapalipas ng gabi. Medyo nag-aalangan ako roon, ngunit iyon ang gusto ng nakararami sa grupo namin. At dahil doon, wala na rin akong nagawa kung hindi ang pumayag na lang. Bago pa mag-alas-3, nandoon na kami sa bundok na yon. Nag-assemble lang kami ng tent namin at pagkatapos nagsimula na kami sa paghahanap ng mga insekto at hayop na nandoon sa paligid. Pagkatapos niyon, nagpahinga na muna kami at nagkasundong ipagpapatuloy namin ang ganoong gawain kapag madilim na. May ilang insekto at hayop kasi na nagiging aktibo kapag gabi kaya yun ang gusto naming masaksihan. Bandang 6:00 at katatapos lang namin kumain. Dahil sa sobrang init sa loob ng tent, nagpasya akong lumabas na muna para makalanghap ng malamig na hangin doon. Sumama na rin sa akin ang mga kaklase ko kaya naghanap kami ng matatambayan doon. Nasa ganoong kalagayan kami nang may mapansin akong liwanag na mula sa ibabaw. Agad ko namang itinuro yun sa kasama ko at pati siya namang harin doon. Sinabi niya sa akin na baka isa yun sa mga hindi matukoy na bagay na nagpupunta sa naturang bundok. Dagdag pa niya, baka hindi lahat ng mga tao ay nagkakaroon ng pagkakataon para makasaksi ng ganoon. Makalipas ng ilang sandali, may narinig kaming parang mahinang ugong ng makina. Sobrang hina yun na mapagkakamalan mong hangin lang talaga. Sinipat ko ang paligid hanggang sa makita ko na mas naging mababa pa ang pwesto ng natirang bagay. Dahil hindi gaanong kita sa pwesto namin kung ano talaga ang itsura nyon, nagkasundo kami ng kaklase kong nalapitan yon. Hindi na namin sinabi pa sa mga kasamahan namin dahil baka makabulabog pa kami kapag sobrang dami namin. Tinandaan ko ang bahagi kung saan nandoon ang liwanag. Naisip ko pang baka nakatapat yon sa malaking puno na katulad sa minsan naming nakita ng kapatid ko. Hinanap namin ang kung anong bagay na yon pero sa kasamaang palad, bigo kaming makita iyon. Pagkalapit kasi namin sa bahagi kung saan namin nakitang liwanag na yon, walang ibang tumambad sa amin kung hindi ang mayabong na dahon ng puno roon. Nanatili pa kami ng ilang minuto roon. Tumingala kami at nagmatsyag sa paligid. Hanggang sa mga sandaling yun kasi naririnig pa rin namin ang mahinang ugong ng makina. Pero hindi na namin nakita roon ang liwanag. Sabi ko sa mga kaklase ko, hindi kaya alam nitong nandito tayo at nagmamatsyag? Baka kung ano pa ang gawin niyan sa atin. May mga kwento kasi akong narinig na nandudukot sila ng mga tao. Nagkibit-balikat lang ang kaklase ko sa sinabi ko. Sinubukan ko siyang yayain para bumalik na lang sa tent namin pero napailing siya. Ayon sa kanya, doon na muna kami at hintayin naming magpakita ang bagay na yon. Hindi sana ako papayag sa gusto niya pero nagmatigas siya. Walang kung ano-ano, lumakas ang hangin at nagsimula ng sumayaw ang mga sanga at dahon ng puno roon. Ipinako ko sa ibabaw ng puno ang paningin ko at napalunok ako ng laway nang makita ko ang malakapsulang bagay na nakalutang sa himpapawid. Hindi ako sigurado kung yun din ang nakita namin ng nakababata kong kapatid, pero isang bagay lang noon ang natitiyak ko. Ang bagay na yon hindi pangkaraniwan at posibleng galing sa ibang parte ng kalawakan. Ituturo ko na sana sa kasama ko yun pero nakita kong nakatingala na rin siya habang nakatulala. Ilang sandali pa nakita kong mas naging maliwanag ang ilalim ng nasabing bahay. Tumama yun sa puno kung saan banda kami nakatayo. Agad naman akong nabahala roon kaya kinalabit ko na ang kasama ko at sinabihang umalis na kami roon. Ilang beses ko pa siyang kinalabit at tinawag hanggang sa napansin na niya ako. Noon din umalis kami roon at minabuting bumalik na lang sa tent namin. Hindi na rin kami nakalingon pa sa bagay na yon dahil baka mapansin lang kami.
Habang pabalik sa mga kasama namin, sinabi ng kaklase kong yun na parang mayroon siyang narinig na boses sa isipan niya. At ayon sa kanya, mesmerize siya roon at parang gusto raw niyang pumasok sa loob ng malakapsulang bagay. Nabahala naman ako roon, kaya sinabi ko sa kanya na wag na naming balikan. Minabuti na rin naming wag nang sabihin sa iba naming kaklase ang nasaksihan namin dahil baka kung ano pa ang mangyari sa kanila. Hindi ko na alam kung gaano katagal na namalagi roon ang hindi matukoy na bagay. Minabuti na rin namin noon na ituon ang pansin namin sa pagsasagawa ng proyekto namin doon. Na matapos kami, hindi na kami nakatulog. Nagkwentuhan na lang kami hanggang sa tuluyang mag-umaga. Nang sumikat na ang araw, umalis kami sa bundok na yon. Naging tikom ang bibig namin patungkol sa karanasan namin ng kangklasiko. Hindi ko na alam kung gaano katagal na namalagi roon ang hindi matukoy na bagay. Minabuti na rin namin na ituon ang pansin namin sa pagsasagawa ng aming proyekto. Na matapos kami, hindi na kami nakatulog. Nagkwentuhan na lang kami hanggang sa tuluyang mag-umaga. Nang sumikat na ang araw, umalis kami sa bundok na yon. Naging tikom ang bibig namin patungkol sa karanasan namin ng kaklasiko. Kalaunan, noong malapit ng mag-semestral break, noon lang namin ikinuwento sa kanila ang nakita namin. Sinisi pa nila kami kung bakit hindi namin sila isinama. Pero sinabi na lang namin na kung sumama sila, hindi namin alam kung ano ang posibleng mangyari sa amin noong gabing yon. Isang episode na naman po ang natapos sa ating Sitio Bangungot. Sana po'y nag-enjoy kayong marinig at pakinggan ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang araw sa inyong lahat.